Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 700 student leaders katuwang ngayon ng DENR sa pagprotekta sa kagubatan ng probinsya ng Quirino. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Katinulong ita ti Department of Environment and Natural Resources wenno DNR dagiti pitugasot nga student leaders iti parang protektar iti kabakiran ken atap nga animal iti probinsya ti Quirino. Dagiti naawagan nga agtutubo ket kameng ti Youth for Environment and Schools Organizations wenno YESO ang naggapu kadagiti na dumaduma a pagadalan iti 6 a munisipalidad ti probinsya. Iti panagrugi ti proyekto nga indauluan ti Provincial Environment Office ti Quirino. Iti panakitinulong da iti Department of Education Schools Division of Quirino na isuro kadagiti estudyante dagiti salient features ti Wildlife Resources Protection and Conservation Act. Nasuruan pay dagiti maipanggep iti kinapateg benepisyo ken pangta iti na dumaduma a klase ti paraswa ken kadagiti protected areas mainaag iti landscape and wildlife indicator wenno lawin system, drone imaging ken daduma pay abaro abanag para iti panang monitor ken panang salaknib iti aglawlaw ken natural a kinabaknang ti daga. Iti mensahe na impaganetget ni Penro Officer Mariam Frances Malana tinapateg nga akem dagiti agtutubo iti panang preserba ti aglawlaw ken ti kinapateg ti teknolohiya ken baro abanag iti science-based environmental governance. Naamuan nga inkari dagiti estudyante nga agbalinda nga active partners iti panangitandudo ti wildlife conservation babaen ti panagpirma iti Pledge of Commitment Wall. Manipud Tuguegarao City daytoy ni April Salukan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City. Karamihan sa Chinese national retirees sinasabing namamalagi sa Pilipinas. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Imbinglay ti Philippine Retirement Authority wenno PRA adigati kadawian a nationality a retirees dito'y Pilipinas ket dagiti Chinese nationals. May basar ti datos may kadwa dagiti Koreans, may katlo dagiti Indian nationals, may kapat dagiti Amerikano ken may kalima dagiti Taiwanese. Nailanad pa iti kaudyan na datos iti PRA dumanunan iti 27,000 siyang mga gasot 30 kat maysa Chinese itignanay dito'y Pilipinas. Manipod tinaso a bilang 12,487 dagiti retirees, 7,931 negiti Koreans, 2,464 negiti Indiano, 4,568 negiti Amerikano, ken 2,723 negiti Taiwanese retirees. Sigun kani PRA General Manager ken Chief Executive Officer Roberto Zozobrado, aduagan kanayat ng runa negiti retirees iti mangkayat nga agnayat dito Pilipinas, gapo iti hospitality dagiti Pilipino. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Lalaki sa Masbate na may kasong attempted murder, arestado. Narito si Jan Tatad para sa balita. Naarestar ang sarong lalaki sa Masbate na igwang kaso nin attempted murder sa isinagibong operasyon kan mga otoridad sa Sitio Alimango, Barangay Poblasyon, Kataingan, Masbate kan Abril 18. Pigmidbid kan kapulisanin Masbate Provincial Police Office ang suspect sa alias na MM, 35 anyos, soltero asin residente kan Barangay Gaid sa Banwaan, Gindibasalang. Mientras tanto, kumpiskado sa suspect ang 5 sachet kan tighinala ang shabu na nasa mahigit 12 gramo asin nagkakahalagang poko mas o menos 1,081 sa 600 de pesos.
pesos. Apwera padigdi nasabat pa kan otoridad sa sospek an .45 kalibre nin badil asin magazine na kargado nin duwang bala sagkod sarong hand grenade. Naaresto si alias MM sa pinagsarong pwersa kan mga tauhan nin Kataingan Municipal Police Station asin mga operatiba kan Masbate Police Provincial Intelligence Unit 502nd Maneuver Company asin Limasalang MPS. Sangunya nasa kustodiya na kan kapulisan si alias MM asin ang sa iyang kaso na attempted murder na igwang piyansa na nagkakahalagang 120,000 pesos. Halididi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, drug personality na nasa regional target list ng PIDEA Region 7 na huli sa isang buy-bust operation. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Usa ka drug personality na butang sa regional target list sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kon PIDEA 7 ang nasikop sa gihimong buy-bust operation sa Barangay Corazon, lungsod sa Katmon, sakop sa lalawigan sa Subo. Niadtong Sabado sa gabi, Abril 20, 2024. Gilang dinakpan nga si Erwin Dagatan, 38 anyos, lumad nga taga Barangay Magay, lungsod sa Compostela. Nakuha gikan sa posisyon sa dinakpan ang mga binultong ituhang shabu nga motimbang og anaa sa 100 gramos og adunay estimated average market value nga 680,000 pesos. Nakuha usab sa iyang posisyon ang usa ka sports utility vehicle ug man ang iyang cellphone. Matud pa ni Leia Alcantara, Information Officer sa PIDEA 7, nga nikabat ngadto sa 6 ka bulan ang ilang gihimong case build-up batok sa dinakpan. Giingong makabaligya kinig 500 gramos matag simana dinang area of distribution maong lungsod sa Compostela ug mga silinganang lungsod sa amihanang bahin sa lalawigan sa Subo. Mag-atubang si Dagatan og kalapasan sa Section 5, Article 2 sa RA 9165. Gikan dinhi sa Subo, kini si Carmel Matos Pedrosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. CDRRMC Iloilo City inirekomenda ang pagsasailalim sa state of calamity sa lungsod dahil sa water crisis. Narito si Janelle Baclay para sa detalye ng balita. Ginrekomenda na sa City Disaster Risk Reduction Management Council sang Iloilo City ang pagdeklara sang state of calamity sa syudad tungod sang water crisis. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay GSO Head Engineer Neil Ravina, ginhambal sini nga ginpasugtanan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang rekomendasyon kag ika-endorso sa City Council. Sa datos sang lokal nga panguluhan, yara na sa masobra 20,000 ka mga residente ang lubos nga apektado bangod sang kakulang sang tubig. Ginabanta 30% naman sa mga tanom sa plaza sa Iloilo City ang napatay bangod sang tag-ilinit. 150 naman ka mga royal palm trees ang napatay bangod man sang El Nino suno sa City Enro. Subong nga simana natalana nga pagadesisyonan sang sangguniang panglungsod ang pagdeklara sang state of calamity sa Iloilo City. Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Rebel returnees sa probinsya ng Cotabato isinailalim sa orientation, tulong pinansyal na katakdang ipamigay. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Gipangandaman na sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Cotabato ang hinabang nga itunol sa 25 ka mga kanhing sakop sa rebeldeng grupo nga mibalik sa sabakan sa gobyerno. Labot nini, gipailam sa usa ka orientation o verification ang 25 ka former rebels alang sa gikatakdang pagtunol og hinabang kanila alang sa ilang panginabuhian. Kabahin ang maong aktibidad sa gihingusgang inisyatibong pangkalinaw sa mga local leaders sa probinsya sa Cotabato, kauban ng concerned national line agencies ug uban pang
stakeholders. Makadawat og tag 20,000 pesos nga kantidad sa Sustainable Livelihood Grant ang mga benepisyaryo o alang sa mga verified beneficiaries sa maong programa. Gipangunahan ang maong aktibidad sa PSWDO, kauban ang DSWD-12 ug uban pang ahensya sa gobyerno. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamon Dasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Marawi, pamamahagi ng financial assistance sa mga pamilyang apektado ng Marawi siege noong 2017, nagpapatuloy ngayong buwan ng Abril. Narito ang kabuang balita mula kay Johania Yusuf. May tataros dun sukip sampay na gobyerno ko ugup o din na financial assistance kung mga pamilya akya dun sa mga walay agutamok sabab ko kya sa Marawi Siege 2017 gulalan ko opisina ang Marawi Compensation Board o din na MCB. Giya dun ikip tunay niran ko Marawi Compensation Act o din na sa Republic Act 11696 ay antapya na makabgay sa panabang si kung mga pamilya akya binasaan sabab ko kya sa simukot. Katanudan tano amiyag puun sa ceremonial death claim sa warding isa kumye po sa Raguna 2023. Sa giyang kaya bula na April, napikyapunan mambu sa structural agu properties awarding si kung mga aplikan sa miya kasagad agu miya kaapas sa screening committee a MCB. Kabasay MCB Chairperson Attorney May Sara D. Latif, mampan ko na dideng kikasoy a gobyerno sa mga tamok amyada sabab si ko simukat na yamala ang tapiran na adun aka pumagpunan ng mga pamilya para ko kapakambalayran anta aka makapunsiran sa kawiyagan. Giya si Johania Yusuf, puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news.